Tumayo si Olivia sa harap ng napakaraming tao. Sa gitna ng tensyon at pagkabigla ng publiko, binunyag niya ang madilim na lihim ng sariling pamilya. Inamin niya na nakita niya mismo ang kasamaan ng mga gerero, mga taong sangkot sa krimen at pagpatay. Nakita ko na ang kabaluktutan ng pamilya ko, mga magnanakaw at higit sa lahat, mamamatay tao! Sa kabilang panig, si Rigor naman ang nagsalita. Iginiit niyang si Tanggol ang pumatay kay David, pinapalabas na siya ang tunay na salarin. Hindi niya alam na ang taong pinagtatanggol niya, si Miguelito, ang tunay na pumatay sa kanyang anak. Kinausap ni Tanggol si Fatima bago ito lumantad. Ipinahayag niya ang pag-aalala na baka mapahamak si Fatima sa gagawin nitong pagbunyag. Ngunit hindi natinag si Fatima, buo ang loob niya. Aniya, hindi na niya matitiis ang pananahimik matapos mapatay ng sariling pamilya si David at ang kanyang mga mahal sa buhay. Lumabas na si Fatima at nagsalita sa harap ng maraming tao. Ibinunyag niyang saksi siya sa mismong pagpatay ni Miguelito kay David. Nayanig ang buong lugar sa revelasyon, hindi makapaniwala ang mga tao sa katotohanang kanilang narinig. Ipinagpatuloy ni Fatima ang pagsisiwala. Sinabi niyang dahil sa nalaman niyang sikreto ng mga gerero, pinaslang ng mga ito ang kanyang pamilya. Kaya ngayon, nagsasalita siya hindi lang para sa hustisya ni David, kundi para rin sa mga nawala dahil kay Miguelito. Habang nangyayari ang lahat, palihim na tinanim ni Santino ang bomba sa ilalim ng entablado kung saan naroroon sina Tanggol at Fatima. Maingat ang kilos niya, walang nakapansin. Nang matapos, agad siyang lumapit kay Lucio at sinabing handa na. Tumango si Lucio at nagpaalala, siguraduhin mong ito na ang huling gabi ni Tanggol. Hindi alam ni Tanggol ang nakaambang panganib. Habang kinakausap niya ang mga tao, hinihimok niyang magkaisa para sa pagbabago. Buo ang paninindigan niya, pero wala siyang ideya sa panganib na inilaan ng sariling kapatid. Bigla na lamang yumanig ang paligid. Isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa lahat. Tumalsik si Tanggol at ilang kasamahan mula sa entablado. Ang lugar ay napuno ng usok, takot at sigawan. Wala silang nagawa kundi humandusay sa lupa, sugatan at wala sa sarili. Sa kasagsagan ng laban sa pagitan ng mga Montenegro at Guerrero, mas tumindi ang emosyonal na tensyon at personal na alitan sa bawat panig. Hindi lamang pisikal na sugatan ang mga karakter, kundi pati damdamin nila ay sugatan na rin, lalo na sa pagkawala ni David. Ang pagkamatay niya ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lamang kay Tanggol at Marites, kundi maging kay Rigor, na ngayoy unti-unting nabubulag ng galit at paghihinala. Habang patuloy ang karahasan, mas nagiging personal ang mga motibo ng bawat karakter. Hindi na lamang ito tungkol sa politika o kapangyarihan, kundi tungkol sa paghihiganti, pagtubos at pagkakapatiran. Sa gitna ng trahedya, nananatiling bukas ang tanong, makakamit pa ba ang katarungan o lalo lamang lalalim ang sugat ng pagkawasak? Comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.